Kumusta mga katropa? May halos 5 games na lang ang natitira bago ang playoffs. Kaya naman, ang bawat koponan ay porsigido na makakuha ng kani-kanilang panalo, lalo na ang mga nasa loob ng play-in at playoffs contenders. At sa mga naging resulta ng mga laban kahapon ay nagkaroon nga ng mga pagbabago patungkol sa mga pwestuhan, lalo na sa West. Unahin natin ang laban ng San Antonio Spurs at Grizzlies Memphis na kung saan ay tinalo ng Memphis ang Spurs sa score na 112-111 na naglalagay na muli sa Spurs sa ika-11 pwesto sa labas ng play-in tournament. Kamakailan ay pumasok na nga sila bilang ika-10 pero dahil nga sa pagkatalo nila ay pumasok na naman ulit ang Lakers sa top 10. Panalo naman ang New Orleans Pelicans sa pangunguna ni CJ McCollum sa Portland Trail Blazers sa score na 117-107 upang lalo pa nilang mapagtibay ang ika-9 na pwesto. Napanatili naman ng Minnesota Timberwolves ang kanilang spot sa pang-7 pwesto at kahit na natalo sila sa Toronto Raptors sa score na 125-102. Ang Miami Heat naman ay napanatili din ng top spot sa East matapos na matalo nilang Boston Celtics sa score na 106-98. Ito pa ang isa mga katropa, naungusan na ng Denver Nuggets ang Utah Jazz mula sa pang-5 pwesto matapos na manalo ang Denver sa Indiana Pacers sa score na 125-118. Ang Denver ay nasa ika-6 na pwesto bago ang laban nila. At ang Golden State Warriors na nasa pangatlong pwesto ay naungusan rin ng Dallas Mavericks. Ito ay matapos na manalo ang Mavericks sa Cleveland Cavaliers sa score na 120-112 at manalo naman ang Phoenix Suns sa GSW sa score na 107-103. Bagaman tabla ang Mavericks na may 48-29 win-loss ay hawak ng Dallas Mavericks ang tiebreaker sa pagitan nila. Pero sa mga Warriors fan dyan ay huwag munang malungkot dahil may natitira pa namang 5 laro at ayon sa analysis ni NBC News political correspondent Steve Kornacki ay 100% ang tsansa na makakapasok pa rin ng Warriors sa playoffs at may 70% ang tsansa na mananatili ito sa ika-3 pwesto. Pero hindi pa rin niya inaalis na may maliit na tsansa pa rin na sila ay mapunta sa pang-4 na pwesto, which is home court advantage pa rin naman para sa first round. Sa natitirang 5 laban ng Warriors ay makakaharap pa nila ang Utah Jazz at meron pa rin silang 2 back-to-back games. Ibig sabihin, wala na namang Klay Thompson at Draymond Green. Kaya posibleng 3 games na lang sila makakapaglaro sa natitirang bahagi ng regular season. Pero kung magpapatuloy ang laruan ni Jordan Poole katulad na lamang ng nilaro niya sa laban nila kontra sa Phoenix Suns na kung saan ay nakapagtala ito ng career high na 38 points at maging agresibo lang itong si Andrew Wiggins gaya ng dati ay sa tingin ko nakakayanin naman nila kagaya na lamang na tinalo nila ang Miami Heat itong nakaraan. Kaya naman ang mainit na bakbakan sa natitirang bahagi ng regular season ay nasa pangatlo hanggang sa pang-5 posisyon sa West. Sa tingin nyo mga katropa, saan hahantong ang inyong mga paboritong koponan? Mag-comment lang po. At hanggang dito na lang muna ang ating mga NBA update. Please don't forget to like and subscribe po mga katropa. Maraming salamat po.